Magandang araw, Hukom, Your Honors. Nakatikim na ba kayo ng dinuguan? Ang kwento ko po kasi ay nagsimula sa ulam na dinuguan na niluto ng kaibigan ko. Buong akala ko, simpleng ulam lang ang niluluto niya. Pero hindi pala. Kasi may kakaiba sa dinuguan na yon para makuha niya ang kanyang gusto. Pero nang malaman ko ito, doon ako nagsimulang labanan siya. Lalo pa't nalagay na sa panganib ang aking pamilya. Ako nga po pala si Alice at ito ang aking kwento. Ate Sanya! Ate Sanya! Nandito ka na naman? Siyempre, nag-alala ako sa'yo, no? Wala na si Kuya Cesar at mag-isa ka na lang dito sa inyo. Ano bang akala mo sa akin? Magpapakamatay, ha? Si ate naman, wala akong sinasabing ganyan. Oh, anong ginagawa mo? Nagluluto ka ng dinuguan? Hindi ako nasisiraan ng ulo para magpakamatay kung yan ang inaalala mo. Kakaiba talaga ang dinuguan mo, te. Itim na itim yung sabaw mo. Tsaka ibang-iba yung lasa kumpara sa ibang tindahan. Pare-pareho lang naman yan. Ang pinagkaiba lang ay ang timpla. Oo nga, ang tagal din kasing masira nung sayo. Nilagyan mo yan ng suka? Oo naman, para iwas panis. Mainit kasi ang panahon ngayon. Mabuti na rin yung nag-iingat, hindi ba? Sa bagay. Ay. Oh, bakit? Ano na naman ang problema mo? Ewan ko ba? Nabubwisit lang ako dun sa asawa ng kapatid ko. Napaka-arte. Hindi ba't naglilihi yun? Normal lang naman sa mga buntis ang mag-inarte. Over naman kasi, te. Minsan iniisip ko na nag-iinarte na lang talaga para maibigay ni Robin yung gusto niya. Tanga rin kasi naman minsan yung kapatid ko. Masyadong binibaby yung asawa niya. Kaya mas nag-iinarte tuloy. Buntis nga, Alice, 'di ba? Normal yun sa mga nagdadalang tao. Ewan ko, iniisip ko pa lang nabubwisit na ako eh. Hayaan mo na nga ang bagay na yun. Wala ka na rin namang magagawa dahil asawa na siya ng kapatid mo. Ano pa nga bang gagawin ko kung hindi payagan, te? Ay, teka, anong oras ka magbubukas ng tindahan? Magtatanghali na tapos niluluto mo pa yung dinuguan mo? Ay naku, Alice, ito ang bestseller ko. Mas maiging itong ihuli dahil ang dinuguan ang pinakamarami. Hindi na ako nagsalita. Pinanood ko lang si Ate Sanya habang patuloy niyang hinahalo ang nilulutong dinuguan. Binabalikan ng mga tao ang kanyang karinderya dahil sa kanyang dinuguan. Napansin kong nahihirapan si ate na kunin ang mga sangkap dahil mataas ang pinaglalagyan ng mga ito. Kaya naman tumayo na ako para tulungan siya. Hapon na nang magpasya akong umuwi. Napatingin kaagad sa akin si Robin nang pumasok ako sa bahay. Nasa kusina kasi siya at abala sa pagluluto. Nakita ko naman si Mariel na nakahiga sa mahaba naming sofa. Oh, narito na pala ang kapatid mo. Kumusta ang gala, ha? Pwede ba wag mo kong simulan? Bakit ba ang init-init ng ulo mo, ha? Nagtatanong lang naman ako, Alice eh. Sino hindi maiirita kung makikita ka, ha, Mariel? Ano ba talagang problema mo sa akin, ha? Marami. Hindi ko lang talaga nilalabas pero puro mura ang laman ng utak ko kapag iniisip kita. Ano ba naman kayong dalawa? Kailan ba kayo magsasama ng walang away, ha? Itanong mo nga dyan sa asawa mo na parang Disney princess. Ano, kagagaling mo lang sa trabaho tapos ikaw pa ang naglilinis ng mga kalat dito? Teka, ano bang pakialam mo, Alice, ha? Madami akong pakialam. Pwede ba, Mariel? Hindi ka imbalido para hindi makapagluto at linis ng bahay, ha? Tama na, te. Ano ba? Masyado mo kasing ini-spoil yan kaya naging ganyan katamad. Hoy! Wala ka sa Disneyland, ha? At hindi ka prinsesa dito. Ate, buntis ang asawa ko. O ano ngayon? Hindi yan imbalido para hindi makakilos. Aba, kahit ang pagwawali sa loob ng bahay, iaasa sa'yo, ha? Ay naku, Alice, buntis ako, no?
Kaya aalilain mo ang kapatid ko, ganun ba? Sa sarili naming bahay, ha? Bakit? Asawa ko, no? Ay naku, ewan ko ba sa'yo, Robin, at itong babaeng tong pinakasalan mo? Ate naman, tama na. Bahala nga kayo dyan. Ikaw naman ang napapagod dahil nagpapaalipin ka sa asawa mong walang silbi. Dahil sa inis ko sa dalawa, ay hindi na ako lumabas ng kwarto kahit kinatok ako ni Robin para sa hapunan. Hindi rin naman ako nagugutom dahil pinakain na ako ni Ate Sanya bago ako umuwi. Maaga akong nakatulog kaya hindi na ako nabigla nang magising ako bago magbukang liwayway. Bumangon na ako dahil alam kong hindi pa ako makakatulog ulit. Pumunta na lang ako sa kusina para magkape at magluto ng almusal. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto sa kwarto ng mag-asawa at nakita ko agad si Robin na pupungas-pungas pa habang papalabas. Oh? Ate, ang aga mong nagising ah. Maaga ako nakatulog kagabi kaya hindi na rin nakakagulat, di ba? Ate, Oh, ano yun? may ipapakiusap sana ako sa'yo. Ay, kung tungkol yan sa asawa mo, wala ka maasahan sa akin. Ate naman, kailan mo ba matatanggap si Mariel para sa akin? Kung magbabago ang asawa mo, baka pa. Pero sa nakikita kong pagbibigay ng luho mo doon, naku, mukhang malabo, Robin. Buntis si Mariel, ate. Natural sa kanya ang mag-inarte dahil baka naglilihi. Naglilihi? Aba, grabe naman ang paglilihi niya. Kung pati simpleng gawain sa bahay, inaasa sa'yo. Kaya ko rin naman din kasi. Kaya mo, kasi nga, tanga ka. Hindi mo kaya ang asawa mo. Kung nakinig ka lang kasi sa akin na tinapos mo muna yung 1 taon mo para maging marino, di sana haya-hayang buhay mo ngayon. Ate, gusto na kasing magpamilya ni Mariel. Tsaka gusto ko na rin. Oh, tingnan mo ngayon ang buhay mo. Hanggang ngayon, wala pa ring nabubuo dahil palaging nalalaglagan. Kaya nga iniingatan ko, te. Kaya nagiging abusado na, ganun ba? Ate, hayaan mo na. Habaan mo na lang ang pasensya mo. Kahit para sa akin na lang, please. Ano pa nga ba? Yun! The best ka talaga, ate. Hoy. Hindi ko maipapangakong hindi mag-iinit ang ulo ko sa babaeng yan, ha? Oo na po. Matuto ka rin kasing lumaban kahit minsan, Robin. Ano ba? Buntis nga, ate. Hindi pwedeng sumama ang loob. Ay, nako! Ewan ko ba? Nangako ka na. Hoy, di ako nangako, ha? Masyado mong ginagamit ang salita ko laban sa akin. Si ate naman, oh, hindi mabiro. Ay, nako. Maligo ka na nga doon at maaga ka pa sa trabaho. Magluluto pa nga ako ng almusal eh. Ano bang tingin mo sa ginagawa ko? Naglalaro, ha? Uy, bakit ba napakasungit ng ate ko na yan, ha? Para ka kasing tanga eh. Shh! Tama na. Maligo ka na ron. Ako nang bahala dito sa kusina. Oo na po, boss. Ay, naku! Puro ka talaga kalokohan. Nakakainis ka. Kaya mo na. Mahal mo naman eh. Diyan ka magaling eh. Sa pang-aalas ka. Dali na. Bilisan mo na. Maligo ka na kasi doon. Dali, bilis! Napapailing ko siyang pinanood habang pumapasok sa banyo. Saka ko binalikan ang niluluto kong itlog. Wala pang 10 minuto, natapos na siya maligo at dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa para gisingin si Mariel, na agad din namang nagising at lumabas na ng kwarto. Tahimik kami ni Mariel buong araw. Wala kasi kaming kibuan at ginagawa lang ang mga gustong gawin nang hindi pinapakialaman ng isa't isa. Pasado 6:00 na ng hapon nang dumating si Robin. Galing sa trabaho, may dala siyang plastic na ang laman ay adobo. Ay, mabuti naman at umuwi ka ng maaga, mahal. Oo, ano nangyari sa'yo? Bakit? Ate, ano nangyari? Mamalay ko. Wala naman akong ginagawa dyan eh. Palagi ka na lang kasing walang alam. Ate, napag-usapan na natin to. Nangako ka na sa akin, di ba? Teka, bakit ako sinisisi mo dyan? Ni hindi nga kami nagpapansinan ng asawa mong yan eh. Mahal. Ate naman. Teka, ano ba kasing ginawa ko? Wala naman
akong ginagawa eh. Mahal, hayaan mo na. Sanay naman ako dyan sa ate mo eh. Aba, napaka-arte mo talagang babae ka ah. Wala akong ginagawa sa'yo ah. Ate, manahimik ka na lang, pwede ba? Ano? Ako pang mali dito kahit wala akong ginagawa ha? Ate, tama na, please, okay? Mahal, may gusto ko pa ba? Bibilang kita. Talaga? Bibili mo ako? Kahit ano? Ay! Napaka-arte mo! Gusto ko kasi ng saging na may tsokolate. Anong tsokolate? Gusto ko yung balot na balot ng tsokolate tapos hahatiin yung saging. Mga 5 hati kasi yung gusto ko. Okay, sige. Bibilan muna kita, ha? Ay, teka, Rob. Gusto ko rin pala ng mangga. Uwian mo ako, ha? Yung maraming bagoong. Tapos gusto ko yung sobrang asim. Ay, naku, napaka-arte talaga. Dinaig pa yung mga naglilihi ng first trimester. Naku, 6 na buwan ang tiyan na di ba? Ano ba kasing inuungol-ungol mo dyan? Nagpapabili lang naman ako sa asawa ko kasi gusto ni baby eh. Ay nako, tigilan mo ako Mariel. Baka hindi kita matansya at tusukin ko na lang bigla yung malaki mong tiyan. Sige ka. Teka lang, bakit ka ba nangingialam? Palibasa hindi mo naranasang magbuntis kaya hindi mo alam ang feeling ng naglilihi. Manahimik na nga kayong dalawa dyan. Para kayong mga tangay. Pagsabihan mo nga yung kapatid mo. Masyado kasing pabida eh. Aba, pagsabihan mo rin yung asawa mo, Robin, ha? Kung makaarte, akala mo pensyonado siya ng gobyerno kung makautos sa'yo? Ate, ano ba? Manahimik ka na nga lang. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Alam mo namang masela ng pagbubuntis ni Mariel. Pero hindi dapat siya ganyan kaarte. Kakaasar kaya. Ate, Kita mo na? Hindi lang talaga ako may problema, Robin. Yung kapatid mo ang madalas magsimula ng gulo. hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong dalawa. Palagi na lang kayo nagtatalo. Ay, mahal. Oh, ano na naman yun? Parang gusto ko ng dinuguan. Yung maitim yung sabaw. Tapos maraming siling green. Gusto ko yun. Saan naman ako bibili nun, mahal? Hapon na oh. Alam mo naman na, bihira lang ang mga lutong ulam tuwing hapon, di ba? Pero kasi, gusto ko nun eh. Hindi ko nga alam kung saan ako hahanap nun. Ako na bahala. Pupunta rin naman ako kila Ate Sanya para tumambay dun. Ay, oo nga pala. Nagluluto nga pala si Ate Sanya ng dinuguan eh, no? Naku, baka mapano pang bata sa tiyan ko. Mamaya, bulungan mo pa eh. Alam mo, minsan, napapaisip ako eh. Dati ka bang addict, ha? Grabe yung mga naiisip mo eh, no? Tama na nga kasi sabing pag-aaway nyo. Yung asawa mo masyadong OA at praning. Tanga ba ako para ipahama kong sarili kong pamangkin, ha? Pabayaan mo na. Ay, naku, ano pa nga ba? Wala naman ako magagawa kung di pabayaan yung maarte mong asawa. Sige na. Bibili lang muna ako ng mangga at saging. Pakibantayan na lang si Mariel ate. Alam namang iwanan ko rito yan, di ba? Mamaya bigla pa yung mapahamak at mapano. Ako na naman nasisihin. Alice? Alice? Hoy, ano ba? Oh, ano ba naman kasi yun? Arte-arte kasi to, matawag lang. Kailan ka ba aalis dito? Ano? Ang sabi ko, kailan ka aalis dito sa bahay namin? Nagpapatawa ka ba? Bakit ako aalis sa bahay na pag-aari ng mga magulang ko, ha? Hindi mo ba nakikita? Nakikisiksik ka na lang talaga dito eh. Ang kapal naman ng pagmumukha mo para sabihin yan sa akin, Mariel. Pero dahil buntis ka, para sa pamangkin ko, hindi kita papatulan, ha? Ang tindi rin talaga ng pangunawa mo, no? Sino ba may sabing inuunawa kita? Pinagpapasensyahan lang kita para sa tanga kong kapatid at para sa pamangkin ko. Ilang minuto lang ay dumating na si Robin, dala-dala ang hiningi ng maarte niyang asawa. Lumabas naman ako ng bahay para pumunta kila Ate Sanya. Habang naglalakad,
Kumunot ang aking noo nang madinig ang mga bulungan tungkol sa pagkamatay ng isang buntis naming kabaryo. Binilisan ko ang paglalakad para makichismis kay Ate Sanya. Naabutan ko siyang nagliligpit ng mga gamit sa paninda. Mas binilisan ko ang paglapit para tulungan siyang magpasok ng mga kaserola sa loob ng bahay. Oh, Alice, narito ka na naman? May away na naman kayo ng hipag mo, no? Hindi na naman bago yun. Hindi ka pa ba nasanay, te? Nag-inarte na naman ba? At pinagbigyan ng kapatid mo, ganon. Ay, palagi naman ganon ang nangyayari. At alam mo ba, ito pa. Tinanong ba naman ako kung kailan ako aalis sa bahay na pag-aari ng mga magulang ko? Eh kung hindi ba naman makapalang mukha no? Pabayaan mo na, Alice. Wala ka na ring magagawa pa kung hindi pakisamahan yung tao. Ay, hindi mo alam kung anong klaseng pagpipigil ang ginagawa ko, Ate Sanya. Naku! Ay, teka nga pala, ate. Oh, ano ba yun? Teka, hindi mo ba nababalitaan? May natagpuan daw na bangkay? Ha? Talaga ba? Oo, buntis daw. Sayang, malaki na rin daw ang tiyan eh. Ay naku, baka nagkataon lang. Alam mo naman, masyadong sensitibo ang mga buntis. Hindi Bali-balita kanina na may umatake raw sa bahay kagabi. Ay naku, magpapapaniwala ka sa mga chismis na walang basihan? Minsan nga naiisip ko na wala lang magawa ang mga chismosa dyan at kung ano-ano mga binabalita. Teka, Ate Sanya, hindi ka naniniwala? Alam mo, simula lang naman yan nang may nagpakalat na may umaataking aswang, saka naglalabasan ng mga ganyang chismis. Hindi ka naniniwala sa mga aswang? Manggagamot ang nasira kong asawa. Kaya sino ako para hindi maniwala sa kanila? Oh, yun naman pala Bakit nga hindi ka naniniwala? Dahil hindi naman sila bobo. Katulad natin, may isip din sila. Alam nilang masyadong sensitibo ang mga taga-baryo sa ganung usapin. Kaya bakit sila aatake sa lugar na pwede silang mapatay ng mga tao? Sabagay, tama ka. Oo nga naman. Kung may tao sa baryo na to ang pinaka naniniwala sa kanila, ako yun, Alice. Ay, teka ate, tulungan na kita dyan. Kaya ko na yan, ano ka ba? Wala naman akong ginagawa Tsaka, may kapalito. Ano naman yun? Dinuguan mo. Alam mo namang sa lahat ng putahe, dinuguan ang pinakamabilis maubos. Alam ko naman yun. Kaya lang nakakaawa na yung kapatid ko na hindi alam kung saan kukuha ng mga hinihingi ng spoiled niyang asawa Alice, wala na rin akong tinda. Gustuhin ko man na tulungan ka. Hindi ko magawa. Kahit tutuan mo na lang ako, te. Sige na. Pero kasi, sige na, te. Ay naku, ano ba naman yan? Kala ko talaga makakapagpahinga na ako ng maaga Ate naman, sige na, pagbigyan mo na ako. Ay naku, sige na nga. Hintayin mo na lang ako sa sala ha, magluluto ako. Tulungan na kita. Hindi na. Nakakahiya naman kasi te. Ako na yung nakikiusap. Ako pa tong parang senyorita dito. Ayoko kasing may ibang lumalapit sa kusina ko kaya ganun. Ang arte naman pala ng chef na yan Ay naku, hindi ko gusto na pinapanood ako habang nagluluto. Grabe naman. Wala ka bang tiwala sa akin, te, ha? Ayoko lang na may nanonood sa akin. Naiilang ako. Yun lang yun. Hindi naman ako si Alice the Spy. Alice lang ang pangalan ko. Kasi mabait ako. Yun lang. Kung ayaw mong manatili sa sala, hindi na lang ako magluluto. Ay, seryoso ka, te? Ayaw mong tulungan kita? Nakakahiya kasi. Mas hindi ko gusto na pinapanood ako sa pagluluto. Sige na nga. Hintayin na lang kita sa sala. Mabuti pa nga para makapagsimula na ako. Pwede ba ako mag-ikot-ikot sa labas para hindi ako mainip, te? Basta ba, huwag kang papasok sa bodega, ha? Ha? Bakit naman ako papasok dun? Puro kalat naman dun, di ba? Kaya nga, huwag ka nang pumasok dun. Bakit? May tinatago ka ba dun, ha? Ano namang itatago ko? Baka katawan ni Kuya Romel.
Hindi ginagawang biro ang ganyang bagay, Alice, ha? Ay, grabe naman, te. Nagbibiro lang ako. Seryoso? Unless, totoo ang sinasabi ko, ha? Kung totoo man, ano ngayon sa'yo? Saka isa pa, asawa ko siya. Ay, te, hindi magandang biro yan. Paano kung hindi ako nagbibiro, ha, Alice? Ate, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Romel. Ate, seryoso ka ba dyan, ha? Gagawin ko ang lahat para sa kanya, Alice. Ate Sanya, natatakot na ako. Ang seryoso mo naman, nagbibiro lang ako eh. Nagbibiro lang din naman ako. Ang sarap mo talagang biruin kahit kailan, ano? Ay, naku, si ate talaga. Alam mo, ang pangit mo magbiro. Akala mo kasi talaga, seryoso ako sa buhay. Sige na po, mag-iikot muna ako sa labas. O sige, tatawagin na lang kita kapag natapos ko ng lutuin ang dinuguan mo. Kung pwede ko lang palagyan ng lason bakit hindi? Ay naku, hindi na ba talaga kayo magkakasundo ng asawa ng kapatid mo, ha? Ay naku, malabo pa sa malabo yung sinasabi mo, Ate Sanya. Ay ewan ko na lang talaga sa sakit ng ulo na dinadanas ng kapatid mo araw-araw. Nang pumasok siya sa kusina para magsimulang magluto, ay lumabas na ako ng bahay. Habang naglalakad sa bakuran, hindi ko na malayang nasa likod bahay na ako, sa tapat ng bodegang binanggit niya. Biglang kumabog ang dibdib ko habang nakatitig sa kalawangin na kadena na nakalak sa pintong kahoy. Hindi ko po talaga alam kung anong sumapi sa akin noong mga oras na yon. Kasi sinubukan kong tanggalin ang kadena. Nanlaki ang mata ko nang makarinig ng nakakakilabot na mga alulong na parang halimaw mula sa loob ng bodega. Kasunod noon ay ang nakakagulat na boses ni Ate Sanya. Alice, anong ginagawa mo dyan? Ate, ikaw pala. Ako nga. Anong ginagawa mo riyan? Hindi ba't sinabi ko na hindi ka pwedeng lumapit dyan? Ate, na-curious lang ako Ate, may tao ba dyan? May narinig kasi akong boses sa loob Walang laman ang bodegang yan kung hindi mga hindi na ginagamit na kalat lang. Sigurado po kayo, Ate Sanya? Ako lang ang nakakapasok dyan. Paano hindi ko malalaman ang mga bagay na laman ng bodegang yan, ha? Kasi po luto na ang dinuguan mo. Talaga? Ay naku, mabuti naman, te. Kunin mo na dun sa kusina. Masyado nang madilim at delikado kung magtatagal ka pa. Sige ate Pumasok ka na ron. Kukuha na lang ako ron Oo, susunod ako. Kahit naglalakad na ako papasok ng bahay, hindi mawala sa isip ko ang tono ng boses ni Ate Sanya kanina. Hindi yon ang pangkaraniwan niyang boses. Mabigat yon at may babala, kaya lalo lang nitong pinarami ang tanong sa isip ko. Habang nagbabalot ako ng dinuguan, napatingin ako sa lababo. Nasa tabi lang ng lababo ang stove at nakapatong doon ang kasirolang pinaglulutuan niya ng dinuguan. Lumapit ako sa lababo nang mapansin kong may buo-buong dugong naiipit sa butas ng labasan ng tubig. Pinilit kong iiwas ang tingin sa aking nakita kahit na unti-unti na akong kinakain ng kuryosidad. Hanggang sa nakauwi ako ng bahay ay yun ang tumatakbo sa isip ko. Ate? Huy, ate! Robin, baka naman nabaliw na ng tuluyan yung kapatid mo. Ate! Ano yun? May problema ba? Ate, okay ka lang ba? Okay lang naman ako Bakit? Kanina ka pa tulala. Simula na makabalik ka mula sa bahay nila Ate Sanya. Wala yun. Ano ka ba? May iniisip lang ako. Mahal, sabi ko naman sa'yo nag-iinarte lang yan. Tapos na akong kumain. Kapag natapos kayo, ilagay nyo na lang sa lababo at ako nang bahalang maghugas ng mga yan, ha? Magpapahangin lang ako sa labas. Ano kaya nangyari dun? Hindi ka man lang sinagot o inaway? Baka sa wakas natuto na, di ba, mahal? Mahal, sinabihan rin kita, hindi ba? Hindi dahil palagi kitang pinapanigan, hindi ko napansin yung mga hirit mo tungkol kay ate. Ay naku, mahal. Ano, papanigan mo na naman yung kapatid mo? Ako na naman ang masama, ha?
Hoy Robin, papaalala ko lang buntis ako. At anak mo yung pinagbubuntis ko. Mahal, alam kong buntis ka. Pero sana naman kahit kaunti lang, matuto ka rin makibagay sa kapatid ko. Hindi yung palagi na lang siya ang nag-a-adjust para sa'yo. Pwede ba wag na kayo mag-away diyang mag-asawa? Ayos lang ako. See? Sabi ko naman kasi sa'yo nag-iinarte lang yung kapatid mo, no? Mariel, maayos ba ang lagay mo? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Lalo na sa gabi, ha? Ano yung ibig mong sabihin, ate? Mariel, sagutin mo nga ako. Ha? Ano ba kasi yun, no? May dapat ba akong maramdaman, ha? Ano na naman tong pakulo mo? Wait, tinatakot mo ba ako, ha? Nagtatanong lang ako para makasiguro. Bakit? May problema ba, ate? Hindi niyo ba nababalitaan? Ang alin? Teka, ano ba kasing dapat naming malaman, ha? Oo, ano yun, ate? Meron ba kaming dapat na malaman? Ilang buntis na nakabaryo natin ang namatay. Ano? Teka, ano bang klaseng balita yan? Nakakatakot. Inaasahan mo ba na mamamatay ako, ha? Mahal, huwag mong intindihin yun. Huwag kang matakot. Ate, ano ba sinasabi mo? Kalat na sa buong baryo kaya hindi ko maintindihan kung bakit wala kayong alam tungkol doon. Ano raw ang kinamatay? Hindi malinaw Paano nangyari? At saka bakit daw? Ang narinig ko sa labas, may umaatake raw. Pero ang sabi ni Ate Sanya, imposible naman daw ang bagay na yun. Paano umaatake? Wait, ano? Parang aswang? Ganun ba? Ay nako, yan na naman ang kwentong kutsero ng mga taga-baryo. Hindi yan totoo, no? Panakot lang yan sa mga bata na ayaw matulog. Pero bakit puro buntis ang namamatay ha kung ganon? Mahal, makinig ka na lang muna kay ate, okay? Kailangan din nating malaman at mag-ingat lalo na't buntis ka. Ha? Mahal? Naniniwala ka talaga sa kapatid mo na yan? Walang mawawala kung maniniwala tayo. Alam mo Mariel, tanggalin mo muna yung galit mo sa akin, pwede ba? Nasa mahirap tayong sitwasyon ngayon. Teka, ano ba kasi yun ha? Sige na, sabihin mo na nga. At saka may mga magagawa ba tayo? Hindi ko rin alam ang pwede nating gawin ngayon Hindi ba at albularyo ang dating asawa ni Ate Sanya? Bakit hindi ka magtanong sa kanya? Sigurado akong may alam siya dahil malamang napagkwentuhan nilang mag-asawa ang tungkol dyan. Yun na nga Hindi siya naniniwala na mga aswang ang umaatake. See? Pati si Ate Sanya hindi naniniwala. Bakit pa tayo matatakot, di ba? Pero hindi lang si Ate Sanya ang may alam sa mga ganitong bagay. Marami tayong kababaryo na marami ring kaalaman tungkol sa mga laman lupa o kahit sa mga aswang pa. Bakit parang hindi mo pinaniniwalaan yung kaibigan mo? Dahil hindi ko rin alam kung dapat siyang pagkatiwalaan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo na intindihan ang bagay na yun. Basta, ang bilin ko, kailangan nating mag-ingat, ha? Sigurado pa talaga kayo na pati ang kaibigan mo, pinaghihinalaan mo na may ginagawang masama? Walang masama kung makikinig tayo at maniniwala. Mahal, naririnig mo ba sinasabi mo? Napabaliw ng kapatid mo. Pati ang sarili niyang kaibigan, pinagbibintangan niya. Ano ba yun? Pagkatapos, gusto mong pati tayo maniwala sa kanya? Ganun ba, ha? Ano ba yun, di ba? Gaya ng sinabi ko, wala namang mawawala sa atin. Mas mabuti mag-ingat tayo para kay baby. Mariel, huling pagbubuntis mo na yan. Siguro naman, alam mong higit sa lahat, ikaw ang dapat mag-ingat sa bata. Lahat ng posibleng kapahamakan, kailangan nating maiwasan. Tama ang ate ko, Mariel. Ha? Sige na nga. Wala na rin naman ako magagawa dahil pinagtulungan nyo na ako magkapatid, no? Kung ganun, anong pwede nating gawin? Kung mga aswang nga ang umaatake, kailangan natin ng asin at bawang. Robin, mamili ka sa palengke ng asin at bawang ha. Damihan mo kung kinakailangan. Ikakalat natin sa buong bahay yon para kahit papano may proteksyon ng asawa mo. Ha? Di ang kalat na naman sa buong bahay kung nagkataon. Mariel, wala na tayong pakialam doon.
Ang mahalaga, maprotektahan ang batang nasa sinapupunan mo. Paano si Ate Sanya? Ano ka nalaman ni Ate Sanya dito? Naniniwala ka talaga na may kinalaman siya sa mga nangyayari? Hindi ako sigurado. Pero wala tayong dapat pagkatiwalaan sa mga oras na to. Anong gagawin mo? Kailangan kong malaman ang totoo. Doon lang ako mananahimik. Baka papahama ka pa sa gagawin mong yan. Kailangan nating malaman kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Paano kung hindi? Paano kung sa mga... Mas maiging may alam tayo kesa manatiling bulag, hindi ba? Okay, anong balak mo kung ganun? Susundan ko siya mamaya. Hindi ka ba mapapahamak sa gagawin mo? Samahan na kaya kita. Teka, sino kasama ko dito sa bahay pag ganun, no? Mahal, wag! Hindi pwede. Tama ang asawa mo. Mas kailangan kanya mamayang gabi. Hindi natin alam kung kailan sila aatake dito sa bahay. Pero paano ka? Kaya ko ang sarili ko, Robin. Hindi mo kailangan mag-alala. Isa pa, susundan ko lang naman si Ate Sanya para malaman kung may tinatago siya. Hindi naman ako makikipag-away. Gaya ng plano, nang dumilim ay naghanda na ako. Nakapamili na rin si Robin ng mga asin at bawang na kasalukuyan niyang ikinakalat sa buong bahay. Pasulyap-sulyap sa akin ng kapatid ko na may parabang gustong sabihin. Ngunit alam kong mamimilit lang siyang sumama kaya hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Mag-isa kong tinahak ang bahay ni Ate Sanya. Kahit madilim na noong mga oras na yun ay hindi ako nagdala ng flashlight o kahit gasera dahil sa takot na baka mahalata niyang may sumusunod sa kanya. Ilang minuto akong nanatili sa labas ng bahay hanggang sa tuluyan ng magbukas ang kahoy na tarangkahan. Lumabas siya na balot ng itim na balabal ang kanyang katawan. Naghanda na ako para sumunod sa kanya. Sinigurado ko rin na may tamang layo ako sa kanya para hindi ako mahalata. Hanggang sa makarating kami sa pinakadulong bahagi ng baryo kung nasaan ang kakahuyan. Unti-unti nang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam pero parang gusto ko nang tumigil ang mga paa ko sa paghakbang dahil sa kaba. Nang bahagyang mapalingon sa akin si Ate Sanya ay may mabilis na kamay ang humila sa akin. Ay! Sino ka? Bakit niyo po ako sinusundan? Alam mo ba ang ginagawa mo? Wala naman po akong ginagawang masama. Walang ginagawang masama. Alam mo bang sa ginagawa mo ngayon ay pwede kang mapahamak? Sinusundan ko lang po naman si Ate Sanya. May masama po ba ron? Hindi mo siya lubusang kilala. Ano sinasabi niyo? Kaibigan ko po siya. Kung ganon, bakit wala kang alam sa ginagawa niya? Ano po bang ginagawa niya? Bakit siya nandito sa kakahuyan? Saka, ano kailangan niya? Gusto mo bang makita? Hindi ko po kayo maintindihan. Saka, bakit din po kayo nandito? Ano pong pangalan niyo? Wala na akong matutuluyan, kaya naman pag-alagala na ako dito sa lugar ninyo. Batid ko ang mga nangyayari na hindi nyo alam. Pwede ko ho kayong tulungan. Gusto niyo po bang lumapit tayo sa barangay para matulungan kayo? Ano hong pangalan niyo? Emilio. Emilio ang pangalan ko. Hindi ito ang oras para dyan. Mapapahamak tayo sa oras na malaman nilang may nagmamasid kay Sanya. Nila? Sino pong nila? Ang mga alagad ni Sanya. Alagad? Hindi ko maintindihan. Halika at ipapakita ko sa'yo. Hinawakan ako ni Lolo Emilio sa aking braso at pinuntahan namin ang sinasabi niya. Dala ng liwanag ng buwan ay hindi ako nahirapan na matanaw si Ate Sanya. Nakaharap siya sa mga tao. Hindi ko alam kung tao ba ang mga nasa harapan niya dahil iba ang kanilang itsura kung ikukumpara sa atin. Kitang-kita ko ang mapupulang mga mata ng mga ito. Payat ang kanilang katawan pero may mga mahahabang dila at inilalabas-labas nila at gumagalaw na parang ahas. Agad na lumambot ang tuhod ko nang makitang yumukod ang mga halimaw kay Ate Sanya na parang anumang iutos niya ay kanilang susundin. Naniniwala ka na ba? Pero ano po bang mga nilalang yun? Bakit ganun? Bakit nila sinusunod si Ate Sanya? Mga tik-tik ang mga nilalang na nakita mo. Tik-tik? Ano ho yun? Mga aswang na kayang magpalit ng anyo.
Ibon, aso, baboy, pusa, kahit na ano. Kung ganun nga po, totoo sila? Totoo ang mga aswang? Sa palagay mo ba sa nakita mo ay hindi pa rin sila totoo? Pero Wala nang pero-pero. Kailangan mo nang makaalis dito. marami pa po akong gustong malaman. Mas maiging manatili kang walang alam sa harapan ni Sanya. Mas ligtas ka sa pag-atake. Gusto ko hong malaman. Marami nang namamatay na buntis sa baryo. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. May buntis ba sa pamilya mo? Oho, yung asawa ho ng kapatid ko, malapit na mga anak. Kung ganon ay mas lalong kailangan mong umuwi. Mas delikado ang pamilya mo ngayon. Totoo po ba na buntis ang inaatake nila? Malalakas ang mga pang-amoy ng mga tiktik, lalo na pagdating sa mga buntis. Pwede ho bang sumama kayo sa akin sa bahay? Hindi ko po kasi alam kung anong gagawin eh. Masyadong delikado. Gusto ko lang po ng tulong para sa magiging pamangkin ko. Sigurado ka ba sa kagustuhan mo? Oho, kailangan ko ng maraming tulong para sa proteksyon ng mga mahal ko sa buhay. Eh di halika na. Talaga ho? Ay, naku, maraming salamat, Lolo. Halika na at nang matapos na ito. Masyadong delikado kung mananatili pa tayo dito. Dahil sa sinabi ni Lolo Emilio, ay nagpasya na akong umuwi at sumama siya sa akin. Pagdating namin sa bahay ay sinalubong agad ako ni Robin na bakas ang pang-aalala sa kanyang muka. Ate, anong nangyari? Kumusta ang pagsunod mo? Mas mabuting isara na ang mga pinto at bintana. Sino siya ate? Isara mo nang mabuti ang mga pinto at bintana, Robin. Sino ba yan? Bakit ka nagpapasok na hindi natin kilala sa bahay, ha? Pwede ba, Mariel? Para sa'yo tong ginagawa ko. Anong nangyari sa pagsunod mo? Tama nga ang suspetsa ko. Ano? Ibig sabihin ay aswang si Ate Sanya? Hindi ko masabi. Aswang po ba si Ate Sanya, Lolo Emilio? Hindi siya ganap na aswang, ngunit sinusunod siya ng mga ito dahil sa isang kasunduan. Ano pong klaseng kasunduan? Kasunduang buhayin muli ang asawa niya kapalit ng pagsugal niya sa mga taga rito. Ho? Parang hindi naman kayang gawin ni Ate Sanya ang bagay na yan. Nagawa na niya. Teka lang, paano kami makakasiguro na nagsasabi ka nga ng totoo? Unang-una, hindi ka naman namin kilala, no? Mariel, pwede ba? Kahit ngayon lang manahimik ka muna? Pwedeng hindi niyo ko pagkatiwalaan at hindi ko kayo masisisi roon. Pero gusto kong malaman niyo na wala akong gagawin na ikapapahamak ninyo o ng kahit sino. Hindi basta-bastang tao ang makakaharap ninyo. Alagad sila ng dilim. Kaya kailangan niyong mag-ingat. Ay, tanda! Ibang klase ka ring manakot, ha? Hindi ako nananakot, bata. Lolo Emilio, ipaintindi niyo po sa kanila ang mga sinabi mo sa akin. Wala na akong magagawa kung hindi nila gusto maniwala. Lo, ako na po nakikiusap sa inyo. Sige na. Dahil pag-alagala ako sa kalye ay halos alam ko ang mga nangyayari sa lugar ninyo. Pulubi naman pala yan, Nino. Hindi ako nanghihingi o nanlilimos. Mahal, sige na. Manahimik ka na muna, ha? Kailangan nating malaman ang buong kwento. Mahal, pati ba naman ikaw? Maniniwala ka sa taong yan? Wala namang mawawala sa atin, mahal. Sige na po, Lolo. Ikwento niyo na po. Sige. Si Sanya, batid kong namatayan siya ng asawa at batid ko rin kung gaano niya kamahal ang asawa niya. At hindi na ako nagulat nang makita ko siya isang araw sa kakahuyan. Ano pong ginagawa niyo ron, no? Naghahanap ako ng pagkain sa kakahuyan. Nakita ko siya nung gabing yon. May ginagawang ritual hanggang sa lumabas ang mga halimaw na tiktik. Narinig ko na kapalit ng habang buhay na pagkain ay ibibigay nila ang kagustuhan ni Sanya na buhayin ang asawa. Kahit sino, walang kakayahan na bumuhay ng patay. Paano magagawa nilang bagay na yun? Tuso ang mga aswang. Kung kaya hindi rin katakataka na binibilog nila ang utak ni Sanya para sa kanilang kagustuhan. Ha? Higit na malakas ang mga halimaw na yun kumpara kay Ate Sanya. Kaya paanong napapasunod niya?
Kung tutusin kaya nilang suluhin ang pag-atake. Hindi ang pagkain ng kanilang tunay na layunin. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Anong layunin nila kung ganon? Oh my God! Ano ba talaga nangyayari dito? Bakit ba kayo naniniwala sa matandang yan? Sandali. Oh my God, nahihilo ako. Ang tunay na hangarin nila ay nasa dinuguan na niluluto ni Sanya. Wait, sandali. Yung dinuguan? Teka, anong meron doon? Kita mo na, Robin? Yung inuming dinuguan ng kapatid mo! Anong meron sa dinuguan na luto ni Ate Sanya? Ano po bang meron doon? Ang mga laman loob na nilalagay niya sa dinuguan ay hindi basta-basta. Teka, anong ibig niyong sabihin na hindi basta-basta? Gamit ang mga laman loob ng mga batang nakukuha ng mga tiktik, maging ng mga namamatay na ina ng mga ito. Oh my God! Pinakain niyo ako ng laman na loob ng tao? Robin, ano? Aswang na ba ako? Hindi mo kailangang matakot. Walang mangyayari sa'yo. Paano walang mangyayari? Kumain na ako ng laman loob at ng tao. Oh my God! Teka, anong plano ng mga aswang? Sa dinuguan, bakit ganun ho? May nais silang buhayin. Nais nilang ibalik ang pinuno nila para tuluyang maghari ang mga aswang. Teka, paano po mangyayari yun? Bakit dinuguan? Ayon sa lumang paniniwala ng kanilang lahi, ang patak ng dugo ng mga tao ay hindi sapat upang makuha ang kanilang kagustuhan na mabuhay ang kanilang pinuno. Hindi sapat ang dugo lang. Kailangan ng laman loob ng tao upang tuluyang makuha nila ang kanilang kagustuhan. Hindi ko ho kayo maintindihan, Lolo. Ako rin. Hindi ko maintindihan ng kwento. Ano ba yan? Lolo Emilio, pwede po bang linawan niyo pa ang kwento? Bago pa makasagot sa akin si Lolo Emilio, ay bigla kaming may narinig na kaluskos sa bubong. Agad kaming nagkatinginan ni Robin. Mahigpit na humawak ang aking kapatid sa kanyang asawa. Mabilis na tumingin si Lolo Emilio sa labas ng bintana. Bago pa kami makakilos, ay bigla na lamang naming nakita ang buong wangis ng halimaw. Napagtagumpayan niyang matanggal ang isang parte ng bubong at kitang-kita mula sa aming kinatatayuan ang namumula niyang mga mata. Mahaba ang dila at titig na titig kay Mariel na nagsimula ng manginig sa takot. Sa isang iglap ay mabilis na nakababa ang halimaw. Humarang si Lolo Emilio sa dalawa. Lo! Mag-iingat ka! Itakbo mo na, iho, ang asawa mo. Itago mo na sa mas ligtas na lugar. Robin, mahal! Yung baby natin! Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ako papayag na mapahama ka. Ate, ikaw na munang bahala kay Mariel. Nababaliw ka na ba? Baka mas lalo ako mapahamak na sa ate mo, no? Makinig ka sa akin ngayon. Hindi kakayanin ni Lolo Emilio kung mag-isa siyang lalaban sa mga to. Bilisan mo na! Mariel, halika na! Teka, pero yung asawa ko hindi ko siya kayang iwan dito. Hindi mo ba nakikita? Ginagawa niya ang lahat para maligtas ka. Kaya kahit ngayon pa lang nakikiusap ako makinig ka. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Asawa kong gusto mong iwan ko, no? Kapatid ko yon, Mariel. Naiintindihan mo ba? Kapatid ko. Sa tingin mo ba gusto ko siyang iwan para lang iligtas ang taong palagi kong kaaway, ha? Kaya halika na. Umalis na tayo dito. Natatakot ako Hindi mo kailangan matakot. Nandito ako. Gagawin ko ang lahat, maprotektahan ka lang. Para sa kapatid at pamangkin ko, ha? Ate, salamat Ginagawa ko to para kay Robin at hindi para sa'yo. Kaya sana, mahalin mo lang ng tapat ang kapatid ko pagkatapos nito, ha? Tumakbo na kayo! Bilisan niyo na! Sige na nga, halika na! Bago pa kami makatakbo, ay biglang nalansin ng dila ng isang tiktik si Mariel. Agad akong dumampot ng asin na nasa sahig. Sinaboy ko ito sa halimaw. Agad na nasunog ang dila ng halimaw dahilan para tigilan siya ni Mariel. Gamit ang display na tinidor na kahoy na nakasabit sa aming dingding, ay mabilis na sinugod ng saksak ni Robin ang halimaw na naging dahilan kung bakit ito napasandal sa dingding. Kitang-kita ko kung paanong bumaon ang hawak niyang malaking tinidor sa katawan ng aswang. Ibinaon pa niya ng husto ang tinidor sa katawan ng tiktik, dahilan para mapaatungal ito ng malakas. Lumayo ka sa kanya, Robin! Delikado ang laway niya!
Hayop ka! Papatayin kitang demonyo ka! Robin! Robin! Asawa ko! Lumayo ka sa kanya, iho! Delikado ang laway ng mga yan. Pwede kang maging katulad nila. Hindi ako papayag na hindi ko mapatay ang demonyong to. Naiintindihan kita, iho. Pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Ate, ano ba? Tumakbo na kayo! Halika na, Mariel. Kailangan na nating magmadali. Pero ang asawa ko! Halika na, bilisan mo na. Mahal! Tumakbo ka na, mahal! Iligtas mo ang anak natin! Pero ayokong iwan ka! Kung ayaw mong makinig, bahala ka sa buhay mo! Sige na, ate! Sige na! Itakas mo ng magina ko! Kumuha ako ng isang malapad na kahoy na nakita ko sa gilid bago ko sapilitang hinila si Mariel papalayo. Ramdam ko ang kanyang panginginig, ngunit hindi ko ininda ang bagay na yon. Patuloy akong humakbang palabas ng bahay habang hila-hila siya. Kusang nanlambot ang aking mga tuhod at mas sumigpit pa ang hawak ko sa aking hipag nang bigla kong nakasalubong si Ate Sanya. Walang ekspresyon sa kanyang muka nang magkita kami. Ate Sanya? Alice, ibigay mo na siya sa akin at hindi ka masasaktan. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Magkamatayan man tayo. Akala ko ba ay gusto mo na siyang mawala? Hindi ba at galit na galit ka sa kanya? Hindi ko isusuko ang pamangkin ko sa'yo kahit na ano pang mangyari, Ate Sanya. Bakit? Hindi ba at galit ka sa kanya kaya bakit mo siya ililigtas, ha? Ginawa ko ang bagay na gusto mo mangyari kaya suportahan natin ang isa't isa. Teka, Alice, ganyan ba talaga katindi ang galit mo sa akin, ha? Huwag ka muna magsalita dyan. Lalo't hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Wala kang alam dito, Mariel. Oo, pero gusto mo ako mamatay, no? Kasi hindi na nakakatuwa ang ginagawa mo sa kapatid ko. Ang pang-aabuso at pag-uutos mo sa kanya. Lahat, naiirita na ako sa'yo. Kaya nga kukunin ko na ang kaaway mo, Alice. Para matulungan na kita. Manahimik ka na, Ate Sanya. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Hindi ko ibibigay sa'yo ang pamangkin ko. Nawala ang ngiti ni Ate Sanya. Iika-ika siyang naglakad papalapit sa akin. Doon ko tuluyang nakita na namamaga ang kanyang paa. Halos mangitim na yon kaya hirap na siyang humakbang pero nakagawa pa ng paraan para makapunta rito. Inisang hakbang ko ang lapit namin sa isa't isa bago ko walang habas na hinampas ang kanyang braso gamit ang kahoy na nakuha ko sa loob ng bahay. Nang masiguro kong nakatumba na siya ay hinila ko ulit ang kamay ni Mariel. Ilang minuto kaming tumakbo bago nakarating sa kakahuyan. Ginala ko ang mata sa madilim na lugar para makahanap ng mapagtataguan. Hindi ko alam na gano'n ang gusto mo mangyari sa akin. Masama ka rin pala. Pwede ba kumalma ka muna dyan, Mariel? Paano ako kakalma, ha? Harap-harapang sinabi ng kaibigan mo ang balak mo sa akin at sa pamangkin mo. Sa tingin mo ba, buhay ka pa ngayon kung gano'n nga ang gusto ko mangyari, ha? Bakit kita tinakas sa kanya kung gano'n? Malay ko ba kung parte pa rin to ng plano nyo, no? Hoy, Mariel, hindi ako gano'n ka-demonyo katulad ng iniisip mo, ha? Hindi ko ipapahamak ang pamangkin ko. Talaga lang, ha? Sabihin mo na ako anong plano mo. Papatayin mo ba ako, ha, Alice? Anong mapapala ko kung gagawin ko yan, ha? Mabubura ba ang inis na nararamdaman ko sa'yo? Dito niyo ba ako balak patayin? Nababaliw ka na. Sagutin mo na lang ako, sige na. Unang-una, oo, inaamin ko. Nagkukwento ako kay Ate Sanya kung gaano ako nabubwisit sa'yo. Kung gaano ko gustong umiwalay ka sa kapatid ko at iwan ka. Pero ngayong buntis ka, sa tingin mo ba talaga ipapahama ko ang anak ng kapatid ko? Ang pamangkin ko, ha? Pangalawa, huwag kang pumorma na akala mo hindi mo ko sinusumpa araw-araw. Siguro nga ilang beses mo na rin akong pinatay sa isip mo eh. Buti alam mo, no? It's a tie lang naman pala, kaya walang problema. Nag-aalala ako para kay Robin eh. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Hindi siya papayag na mawalan ng amang anak nyo. Hindi niya hahayaan na maranasan ng baby nyo ang naranasan namin habang lumalaking walang ama. Sigurado akong babalik yun ng ligtas. Pero hindi ako sigurado kung buo. Ano ba? Alis naman eh. Pinapatawa lang kita.
Hindi maganda sa buntis kung sobra ang pag-aalala. Teka, ano kaya nangyari sa paa ni Ate Sanya, no? Bakit nagkaganon? Isipan na lang natin na karma niya yon. Pero, hindi ba nakakaawa rin siya? Ginawa niya lang yun para sa pagmamahal. Kahit na anong gawin natin, hindi magiging makatarungan ang ginagawa niya. Mali ang pumatay. Mas lalong maling gamitin ang buhay para sa pansariling interes. Teka, ano kaya nangyari dito? Ay, ano ba yan? May punso pala dito sa pinuntahan natin. Tapos inupuan mo pa. Naku, baka bigla kang sumpain ang nakatira dyan, no? Lumayo ka nga dyan. Teka, ayusin ko lang. Masyado nakakaawa kung iiwan natin ang punso na hindi maayos eh. Malay ko ba kung punso yan? Naku, pasensya na po sa istorbo ha. Huwag kayong magalit ha. Ay nako, kapag namagga ka, huwag mo akong sisisihin ha. Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak. Naniniguro lang ako. Napaka-arte mo pa naman. Ako pa talaga ang maarte ngayon ha. Nagsalita ang hindi maarte. Kahit na hindi ko alam kung may nakatira nga sa punso, ay minabuti kong ayusin yun para hindi sila magalit at baka nga pamagain ang puwet ko kagaya ng sinabi ni Mariel. Agad ako natigilan. Saglit at nilingon si Mariel na nakatingin din pala sa akin. Maya-maya ay naramdaman namin ang mabilis na ihip ng hangin. Ang amoy ng lupa ay kumalat sa paligid habang patuloy na winawalis ng hangin ang nagkalat na mga tuyong dahon. Biglang nagpakita sa ibabaw ng punso ang matandang duwende. Walang bakas ng emosyon sa mukha niya. Mahaba ang balbas at itim na itim ang kumikintab na damit. Talagang walang kadala-dala ang mga tao. Ay, may nakatira pala dito. Naku, pasensya na po kung nagulo namin kayo. At sa tingin mo ay makikinig ako sa'yo? Teka, wait lang. Ginawa naman po niya yung bahay niyong nasira eh. Wala naman po kaming intensyon na manggulo. At bakit sa palagay mo ay makikinig ako sa inyo? Ha? Mga tao na walang ibang ginawa kung hindi ang humiling ng bagay na imposible nilang maabot. Mga taong sakim. Sandali lang ho. Hindi naman tama na lahatin niyo ang mga tao. Sigurado kung konti pa lang ang nakikilala niyo kaya wag niyo po naman lahatin ng tao na katulad ng sinasabi ninyo. Bakit? Nagsinungaling ba ako? Ang huling nakatanggap ng aking pagganti ay pinipilit buhayin mula sa hukay ang kanyang namayapang asawa. Teka, ikaw ang may gawa nun kay Ate Sanya? Nararapat lang sa kanya yon dahil sinira niya ang aking tirahan. Ginulo niya ang aming kaharian. Teka, ano pong ginawa ni Ate Sanya sa inyo? Kilala mo ba talaga ang sakim na babaeng yon? Ang babaeng nakipagkasundo sa halimaw at alagad ng dilim? Kaibigan niya yung taong yun, Alice! At ngayon ay sasabihin ninyo sa akin na hindi kayo katulad niya? Sadyang hindi ako dapat naniwala sa mga sabi-sabi. Lahat ng tao ay pare-parehas ang ugali. Hindi ko naman po tinatangging kaibigan ko siya. Pero hindi ko alam na may ganun siyang ginagawa. Kalokohan! Totoo pong sinasabi ko. Walang halong biro. Kahit gamitan mo pa ako ng mahika na sa tingin mo ay maglalabas ng tunay na pagkatao ko, papayag ako. Napapahanga mo ko, babae. Buo ang iyong loob. Dahil wala akong dapat ikatakot. Wala akong tinatago. Alam kong lahat ng tao ay may bagay na gustong makuha. Ano ang bagay na yun sa'yo, ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo na akong bilugin, babae. Sabihin mo na! Teka, gusto namin ng tulong laban kay Sanya. Baka pwedeng gamitan mo ng kapangyarihan o kaya bigyan mo kami? At bakit sa tingin mo ay tutulungan ko kayo sa bagay na ganyan kalaki at sensitibo? May binoprotektahan akong kaharian. Hindi ako nangingialam sa mga bagay na may kinalaman sa tao. Pareho tayo ng kalaban, no? Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Natatawa talaga ako sa mga hirit mo. Bakit ako makikipagtulungan sa taong wala namang kayang gawin? Ha? Hindi ako tanga para hindi malaman na balak ninyong gamitin ang kapangyarihan ko para tuluyang matalo ang mga halimaw na kalaban ninyo. Sadyang kasakiman ang nananalaytay sa inyong dugo at balak niyo pa akong gamitin. Wala kaming intensyon na masama.
Ang gusto lang sana namin, konting tulong. Na wala akong mapapala. Ano ang aking mapapala kung tutulungan ko kayo, Aber? Makakatulong ka sa mga walang laban. Bakit sa tingin mo ay may pakialam ako sa mga problemang kinakaharap niyo? Alam kong mabuti ka. Hindi mo ko kailangang bulahin. Dahil hindi ako sasawsaw sa gulong meron ang mundo ninyo. Sige na, nakikiusap ako. Parang awa nyo na naman. Mataas ang aming uri. Kailanman ay hindi kami nakipag-ugnayan sa mga tao. Lumalaban kami at gumaganti, ngunit hindi nakikipagkaibigan sa mortal. Kahit anong kapalit kaya kong ibigay. Gusto ko lang iligtas ang kapatid kong nakikipaglaban ngayon sa mga aswang. Sa tingin mo ba ay may silbi sa amin ang maibibigay mo? Anong kaya mong ibigay na tingin mo ay kakagatin ko at pahihintulutan kong gamitin ang aking kapangyarihan? Anong gusto mo? Higit kaming mataas kumpara sa inyo. Anong ibibigay mo? Ang hindi ko makukuha. Asawa. Anong ibig mong sabihin? Alam kong nais mo ng asawa. Maibibigay ko yun, kapalit ng ibibigay mong tulong. At anong katunayan mo para isipin na sapat ka para maging reyna ng aking kaharian? Gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Wala akong magiging sariling pagpapasya at ikaw lang ang susundin. Pinapahanga mo ko sa tapang na mayroon ka. Gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan ng kapatid ko. Sa tingin mo ba, hahayaan ka ni Robin sa gagawin mo, Alice? Alam mong wala tayong pagpipilian, Mariel. Pero sisisihin ni Robin ang sarili niya kapag nalaman niya ang kasunduang ito. Wala na akong pakialam. Gusto kong mailigtas siya. Nababaliw ka na, Alice! Hindi ko kakayanin kapag may mangyaring masama sa kapatid ko. Ganon din si Robin sa'yo, no? Kilala ko yung asawa ko. Mahal na mahal ka niya. Kaya nga ikaw ang gusto kong umalis dahil siguradong kapag nagdesisyon ka, wala na siya magagawa. Ginagawa kong bagay na to para sa kanya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Wala kang dapat gawin kung hindi mahalin siya ng mahalin. Yun lang. Tama na ang drama. Hindi na ako natutuwa sa mga naririnig ko. Bibigyan mo ba ako ng kapangyarihan? Malakas na kapangyarihan na makakatalo sa mga halimaw? Kung mangangako kang ibibigay mo ang iyong salita. Hindi, no? Hindi siya sasama sa'yo. Nangangako ako. Sa oras na hindi ka tumupad sa usapan, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo. Higit pa sa sakit na nararanasan ng dati mong kaibigan. Tao man ako at mahina. Hindi ako bumabali sa usapan. Sa oras na mailigtas ko ang kapatid ko, kusang loob akong sasama sa'yo. Ay, napabaliw ka na, Alice! Hindi ko kailangan ng opinyon mo, ha? Dahil kailangan kong gawin ang bagay na to. Nakita kong biglang may lumabas na itim na usok sa kamay ng duwende. Sinenyasan niya ako na lumapit, kaya naman walang pagdadalawang isip akong lumuhod sa harapan niya. Isang ihip mula sa kanya ang nagbigay sa akin ng kakaiba ngunit nakakakilabot na enerhiya. Ramdam ko ang pag-init ng dugo sa aking katawan. Mula sa kanyang nag-uusok na kamay ay may inilabas siyang isang itim na bato na nagliliwanag ng kay pula. Mariin ang mga mata niyang nakatingin sa akin, kaya naman kinuha ko yun mula sa kanya. Sapat na yan para matalo ang halimaw. Teka, anong bagay nito? Ano ginawa mo sa kanya, ha? Anong klaseng bulong ang binigay mo? Mariel, manahimik ka, pwede ba kumalma ka? Wala naman ako nararamdamang kakaiba eh. Pero nakita ko mismo na bumulong siya at hinipan ka. Binigyan ko lamang siya ng kapangyarihan at panlaban. Hindi naman ako makakapayag na mamatay ang aking magiging kabiyak at reyna. Maraming salamat. Hindi ko ginawa ang bagay na yan ng libre. Alam mong may kapalit ang aking pagtulong. Gusto ko pa rin magpasalamat, lalo pa at maililigtas ko si Robin dahil sa pinahiram mong kapangyarihan. Gusto kong ipaalala sa iyo na hindi biyaya ang kapangyarihang ibinigay ko. Isang sumpa ang bagay na yon na maaaring makamatay sa iyo o sa mga mahal mo. Teka, anong ibig mo sabihin? Wala kang dapat ipag-alala kung tapat ka sa iyong sinumpahan. Pero kung hindi naman, ay matitikman mo ang isang bagay na hinding-hindi mo makakalimutan. Hindi ako tatalikod sa napag-usapan natin. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Teka,
Sigurado ka ba na matatalo namin ng aswang pati si Ate Sanya? Ang ginawa kong pagbulong ay pagbibigay ng pahintulot sa lupa upang bantayan ang aking magiging kabiyak. Kaya mong kontrolin ang lupa sa paraan na nanaisin mo. Lingkisin mo ang mga halimaw, pakinggan ang mga yapak at pag-atake. Kaya mo ring pabigatin ang lupang inaapakan nila na para bang may ginawa kang pambitag. Ay, grabe! Kaya kong gawin ang lahat ng yun? Hindi ka dapat matuwa dahil may kapalit ang lahat ng yon. Sasama ako sa'yo pagkatapos ng laban. Hindi yon ang gusto kong iparating. Hindi yon ang kapalit. Teka, ano? May mga bagay ka pang hihilingin bukod kay Alice, ganun ba? Kayo ang nangangailangan dito at hindi ako. Ano ba ang bagay na kapalit ng lahat ng ito? Ang iyong lakas bilang tao. Unti-unting kakainin ng kapangyarihan na ipinagkaloob ko ang lakas mo bilang tao. Hanggang sa unti-unti ka nang manghihina. Ano pang silbi ng kagustuhan mong kunin siya kung mamamatay rin pala siya sa pakikipaglaban kung ganon? Hindi ko sinabing mahihimlay siya. Manghihina lamang. At ang tanging solusyon ay makiisa siya sa lupang pinagkakautangan niya. Alam mo, masyadong malalim ang sinasabi mo eh. Hindi ko maintindihan. Ang tanging solusyon sa kanyang panghihina ay ang tuluyang sumama sa akin. Doon lamang tuluyang magbabalik ang kanyang lakas. Ay, grabe. Ibang klase ka ring maniguro ah. Alam ko ang karakas ng pagkatao ninyo. Hindi ako magpapalinlang. Ang batong ito, ano ito? Isang hiyas na hindi basta-basta ginagamit. Ngunit, bakit mo ito ibibigay sa akin? Dahil alam kong lubos ang kapangyarihan niyan na kayang salungatin ng lahat ng kalaban, kahit na anong nilalang. Hindi ko ito matatanggap kung ganon. Ay, ano ba? Bakit mo tinatanggihan, Alice? Nababaliw ka na ba? Masyado tong mahalaga para sa kanila. Ayokong abusuhin siya. Pinapahanga mo talaga ako. Hindi ko akalain na may taong katulad mong marunong ding tumanggi sa biyaya. Oh, ngayon, alam mo na hindi lahat ng tao sakim at gahaman, no? Inaamin kong nagkamali ako sa panghuhusga. Pero hindi pa rin sapat yon para mabura ang matagal kong paniniwala tungkol sa lahi ninyo. Anong klaseng hiyas ang binigay mo sa akin? Kaya mong utusan ang lupa na umatake. Ang bigat ng lupa ay iyong magiging kasangga sa oras ng panganib. Sa palagi ko, hindi ko na kailangan ng hiyas na ito. Hindi ko babawiin ang aking pinahiram nang hindi pa ito ginagamit. Ay, ating gabi na. Kailangan na nating bilisan. Baka kung ano na nangyari kay Robin yung mahal ko. Maaari na ba kaming umalis? Nakatali ka na sa akin, kaya wala na akong dapat ipangamba, babae. Maraming salamat. Babalikan kita para mabayaran ang aking pagkakautang. Hihintayin kita. Nang mga sandaling yun, ay nabalot na naman ako ng takot habang naglalakad pabalik sa aming bahay. Hindi ko gusto ang aking ginawang pakikipagkasundo sa duwende. Pero ang gusto ko lang na mga oras na yon ay kapangyarihan para matulungan ang nag-iisa kong pamilya. Habang naglalakad ay mahigpit ang hawak ko sa hiyas. Ilang minuto ang tinagal ng aming paglalakad bago namin narating ang bahay. Mula sa labas ay kitang-kita ko ang sirang pinto. Natanong ko si Lolo Emilio na halos wala ng lakas habang nakaluhod naman si Robin sa sahig at pinipilit pa ring lumaban sa grupo ng mga tiktik na pinamumunuan ni Ate Sanya. Walang pagdadalawang isip akong lumapit. Mabilis kong naagaw ang kanilang atensyon. Ate, bakit pa kayo bumalik? Hindi ka na dapat bumalik, Iha. Mapapahamak ang buntis na kasama mo. Hindi ko hahayaan na mamatay kayo. Ate, ano ba? Dapat nakinig ka na lang sa akin. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ko hahayaang mamatay ka. Ano bang magagawa mo? Pare-parehas tayong mamamatay dito dahil bumalik ka pa. Kung sana nakinig ka na lang sa akin. Sa tingin mo ba, hindi ako nag-iisip, ha? Ang pagbalik dito kasama si Mariel ay isang pagpapakamatay lamang, Alice! Hindi ko gusto na marinig ang boses mo. Pero may nilalang akong nakasalamuhan na gustong itanong kung kumusta na ang paa mo. Anong ibig mong sabihin? Mahal, nakipagkasundo siya sa duwending itim. Ano? Totoo ba yun?
Kaya malakas ang loob mo ay may bagay ka palang pinanghahawakan. Isang kaduwagan, Alice! Wala akong pakialam sa opinyon mo. Ang gusto ko lang ay mapatay ka na para matapos na to. Sa tingin mo ba talaga ay mapapatay mo ko? Hindi. Pero gagawin ko ang lahat para mangyari yon. Ang tapang na meron ka ay walang silbi kung hindi mo ako mapapatay. Sa tingin mo ba talaga hindi ko kaya, ha? Malambot ka, Alice. Hindi mo kayang pumatay katulad ng ginagawa ko. Hindi mo siguradong kaya kong gawin. Hindi mo ko kilala, Ate Sanya. Mas lalong hindi mo alam. Alam ko. Alam ko yun. Nakipagkasundo ka sa mga halimaw na ginagamit at pinaglalaruan ka lang naman. Hindi nila bubuhayin ang asawa mo, Ate Sanya. Ginagamit ka lang para makuha ang kailangan nila sa mga tao. Yun lang yun. Sinungaling ka. Hindi totoo ang bagay na yan. Talaga? Bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari? Ilang kaso na ba ng namatay na buntis ang meron sa baryo natin, ha? Bakit hanggang ngayon nananatili kang mag-isa at patay ang asawa mo? Ha? Manahimik ka! Ayaw mo marinig? Kasi alam mong tama ako. Ginagamit ka lang nila para sa ritual ng kanilang pinuno. Ha? Ano pang hinihintay nyo? Atakihin nyo siya at patahimikin! Mabilis ang naging pagtakbo papalapit sa akin ng mga halimaw. Sabay-sabay sila, ngunit hindi ako natakot. Pinilit kong pakiramdaman ang lupa at gumawa ng koneksyon doon. Hanggang sa unti-unti nang pinakikinggan ang aking kahilingan. Para bang may mga kamay ang lupa na tinatakpan ng mga halimaw na bigla na lang silang bumagsak at unti-unting nilalamon ang kanilang mga paa hanggang sa tuluyan ng lumubog hanggang sa kanilang katawan. Kitang-kita ko kung paanong sinusubukan ng mga ito na makawala, ngunit mas humigpit ang pagkakakulong ng katawan nila sa lupa. Hindi tumigil doon si Ate Sanya. Muli siyang nag-utos sa mga alagad niya na mabilis namang lumusob. Hindi kagaya ng mga nauna ay mabilis na nagbago ang anyo ng mga halimaw. Nagkaroon ng pakpak at humaba ang mga bibig na naging tuka. Mabilis na lumipad ang mga ito papalapit sa amin. Hinarangan ko si Mariel para hindi atakihin ng mga ito. Alice, hindi mo dapat gamitin ang lakas mo. Manahimik ka na lang dyan at sikapin mong protektahan ng sarili mo at ang bata, ha? Iisipin mo muna yung sarili mo bago ako. Mas gugustuhin ni Robin na siya na lang ang mawala kaysa sa inyo ng anak niya. Hindi, ayoko nito. Hindi ko to gusto. Lahat naman ang tungkol sa akin di mo gusto hindi ba? Nababaliw ka na. Protektahan mong sarili mo. Hoy! Anong pinag-uusapan niyo dyan? Kung sino ang unang mamamatay, ha? Hindi kita kinakausap, kaya sana manahimik ka na. Ate! Robin! Napaka-demonyo mo talaga. Hindi ko akalain na tinuring kitang kaibigan. Hindi ko kasalanan kung bobo ka at pinagkatiwalaan mo ko. Hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo o matatawa eh. Pinagpalit mo ang kaibigan na handa kang damayan sa lahat sa mga halimaw na ginagamit ka lang naman para sa sarili nilang kagustuhan. Kanina ka pa. Hindi na ako natutuwa sa sinasabi mo. Bitawan niyo ang kapatid ko ngayon na. Sa tingin mo ba talaga matatakot mo ako, Alice? Isang payo lang mula sa dating kaibigan. Hindi mo magugustuhan ang ganting gagawin ko sa oras na masaktan mo ang kapatid ko, Ate Sanya. Nakakatakot naman ang banta mo, Alice! Oo, dapat kang matakot. Siguro nga! Nagkumpulan ang mga halimaw kung nasaan si Robin. Walang kahirap-hirap na binuhat ng isang halimaw ang katawan ng aking kapatid. Sigaw ni Mariel ang bahagyang nagpahinto sa kanilang paggalaw. Ngunit hindi yun nagtagal. Muling sumugod ang mga halimaw at mabilis na hinagis ang katawan ng aking kapatid. Unti-unting nagbago ang anyo ng isang halimaw. Naging isang mabangis na aso ang kanyang itsura. Nang akmang susugod na siya sa kapatid kong namimilipit sa sakit, ay naging mabigat ang aking mga paa na naglakad papalapit sa kanila. Habang naglalakad ay pumulot ako ng 2x2 para hampasin ang mga halimaw na humaharang sa aking dinadaanan. Wala akong sinasanto noong mga oras na yon.
Sa bawat hakbang ko papalapit sa kinaroroonan ng aking kapatid, ay mas tumindi at mas lumakas ang aking mga naging paghampas sa mga halimaw na patuloy akong inaatake. Ang sabi ko, pakawalan niyo ang kapatid ko. Hindi ka nila susundin dahil ako lang ang pinakikinggan nila. Kung ganon, hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan. Ah! Napakademonyo ninyo! Pakawalan ninyo ako! Pakawalan niyo ang kapatid ko! Ate, si Mariel! Baka mapano siya! Huwag niyo akong Mariel! Walang iya kayo! Pakawalan niyo ako! Ate, unahin mo siya! Sino ang uunahin mo, ha? Ate, unahin mong magin ako! Walang iya ka, Ate Sanya. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Mamili ka kung sino ang ililigtas mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung mga oras na yon. Ang tapang na pinagmamalaki ko kanina ay biglang naglaho na parang bula habang palipat-lipat ang tingin ko sa magkabilang panig. Si Mariel na unti-unting dinidilaan ng halimaw na may hawak sa kanya, habang ang kapatid ko ay pinipilit na tatagan ang loob habang sinasalo ang mga suntok, sipa at pag-atake ng mga halimaw na pinagkukumpulan siya. Humigpit ang pagkakatikom ng mga kamao ko at doon ko naramdaman ang hiyas na nakalimutan ko at kanina ko pa pala hawak. Madiin at puno ng galit kong tiningnan si Sanya na may mayabang pa ring ngisi sa labi. Unti-unti kong niluwagan ang pagkakahawak sa itim na bato. Kasabay noon ay ang pagkalat ng pulang liwanag ng hiyas. Animoy kidlat sa bilis ang liwanag na nilansi ang mga halimaw na umaatake. Para itong isang latigong gawa sa liwanag. Isa-isang natamaan ng mga halimaw na nandoon. Nagulat na lang ako nang biglang humalakak si Ate Sanya. Sa isang iglap ay nasa tabi na siya ni Mariel na hawak niya sa leeg. Ate, si Mariel! Ngayon niyo ako subukan. Hawak ko na ang pinoprotektahan niyo. Napakawalang niya mo. Pakawalan mo siya. Siya na lang ang kulang para mabuhay ang asawa ko. Hindi na ako makapaghintay pa. Baliw ka na, Ate Sanya, kung inaakala mong tutupad sila sa usapan nyo. Tutupad sila sa napagkasunduan, alam ko yon. Sa tingin mo ba talaga mabubuhay si Kuya Romel sa ginagawa mo, ha? Yun ang usapan. Bubuhayin nila ulit ang asawa ko. Tanging ang Diyos lang ang may kayang bawiin at ibigay ang buhay. Nasisiraan ka na ng bait kung totoong naniniwala ka sa mga sinasabi nila. Wala akong pakialam sa opinyon mo dahil wala ka namang alam. Wala kang alam dahil wala kang asawa. Hindi ka kailanman magmamahal. Wala man akong kabiyak pero nagmahal ako. Alam na alam mo ang bagay na yon. Ang taong hawak mo ngayon ay isa sa pinahahalagahan ko. Kaya hindi ako papayag na magawa mong gusto mo. Hindi ako humihingi ng pahintulot mula sa'yo. At mas lalong wala akong pakialam sa opinyon na meron ka. Tatapusin kita para mawala na ang kahibangan mo. Agad nanlaki ang aking mata nang unti-unting humaba ang kuko ni Ate Sanya. Ang kanyang katawan ay nabalot ng itim na balahibo bago siya tuluyang naging isang malaking aso. Ang mga mata niya ay nanlilisik habang naglalawa ang bunganga dahil sa laway. Nagkaroon siya ng matatalas at mahahabang mga ngipin. Ungol ang agad na bumungad sa akin bago niya dinamba ang kaawa-awang katawan ni Mariel habang pinipilit siyang itulak papalayo. Pwede ba pakawalan niyo ako? Mariel! Paano nangyari to? Hindi ko maintindihan. Ang sabi ni Lolo Emilio ay niyang daw raw siya. Ano? Hindi ko alam. Tao siya! Sumailalim siya sa isang ritual. Po! Huwag ka ng maraming tanong, ate. Kailangan niyo siyang matalo. Ang sakit! Sabi ko pakawalan niyo ako! Parang nagkaroon ng biglang lakas si Robin. Mula sa pagkakahiga at pag-atake sa kanya ng halimaw na nasa ibabaw niya, ay mabilis siyang nakatayo at mula roon kinuha niya ang isang kahoy na malapad. Puno ng lakas niyang hinampas ang ulo ng halimaw. Ilang ulit niyang ginawa ang bagay na yon bago tuluyang natumba ang halimaw na duguan ng ulo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Muli kong pinakiramdaman ang lupa bago ko muling naramdaman ang enerhiyang bumabalot sa aking katawan.
Unti-unting napaluhod ang mga halimaw na nagtatangkang umatake. Halos hindi na makagalaw dahil nilalamon na ng lupa ang mga paa nila. Parang isang kumunoy na unti-unting humigop sa kanilang mga paa. Habang pinapanood ko ang bagay na yun, ramdam ko na ang pagpintig ng aking ulo. Halos mabuwal ako sa aking kinatatayuan na agad ko naman ding napigilan. Alice, tama na! Hindi mo na kaya! Anong tinutukoy niya? Wala po. Saan mo nakuha ang kapangyarihan na mayroon ka? Hindi nyo na kailangang malaman, Lolo. Sagutin mo ako! Kailangan ko pong tulungan ng kapatid ko at si Mariel. Hindi mo na kaya, Alice, kaya itigil mo na to. Anong ibig niya sabihin, Mariel? Kailangan ko hong gawin ng bagay na to. Mahal, pigilan mo ang kapatid mo. Sige na. Hindi na niya kayang gamitin ang kapangyarihan na yon. Anong kapangyarihan? Hindi nakasagot si Mariel dahil mahigpit na tinuunan ng halimaw na anyo ni Ate Sanya ang kanyang lehig. Napaubo si Mariel ngunit hindi ito naging dahilan para huminto ang halimaw. Ang matutulis nitong kuko ay unti-unting sumugat sa leeg ng aking hipag. Mas lalong nandilim ang aking paningin. Bago pa ako gumawa ng pag-atake ay mabilis na nakalapit ang galit na galit kong kapatid. Gamit ang mahabang kahoy ay tinusok niya sa tiyan ng halimaw na nakadagan sa kanyang asawa. Isang saksak na puno ng diin ang pinakawalan. Ungol ang naisagot ng halimaw bago na palayo sa katawan ni Mariel. Hindi basta-basta mapapatumba ang isang aswang na mula sa pangyayanggaw. Ho? Ano po sinasabi nyo? Higit na malakas ang mga halimaw na mula sa yangaw sapagkat sila ay nakatanggap ng kapangyarihang itim na mula sa mga halimaw na nanguna sa ritual. Hindi sila basta-basta matatalo. Delikado ang kapatid mo. Na hindi ko mapapayagang mangyari. Iligtas mo na siya. Yun ang dahilan, Lo. Kaya po ako bumalik. Hindi ko alam kung anong pinagmulan na kapangyarihan mo. Pero sisikapin kong matulungan ka matapos lang natin ito. Hindi na po ako umaasa sa bagay na yun. Ang gusto ko lang ay kasiyahan at kaligtasan ng pamilya ng kapatid ko. Hindi magiging masaya ang kapatid mo kung mawawala ka. Alam kong kaya niya dahil may pamilyang aasa sa kanya. Kahit ramdam ko na ang paniningil ng kapangyarihan na pinahiram ng duwende, ay sinikap ko pa rin umatake. Habang hawak ng mahigpit ang 2x2 ay ikinabit ko mula roon ang itim na hiyas na nagbigay ng kakaibang liwanag na pula sa hawak kong kahoy. Sinikap kong ihakbang ang mga paa ko at saka walang habas na hinampas ang mga halimaw na nakakasalubong gamit ang nagliliwanag na kahoy hanggang sa tuluyan na akong nakalapit kung nasaan si Robin at Sanya. Hinila ko si Ate Sanya papalayo sa aking kapatid. Kitang-kita ko kung paanong mas humaba ang kanyang mga kuko kasabay ng marahas na paghila sa aking leeg. Halos malagutan ako ng hininga nang unti-unti niyang hinigpitan ang kapit sa aking leeg. Walang yaka! Akong kalaban mo! Pakawalan mo kapatid kong demonyo ka! Alice! Hindi! Aray! Mariel! Mariel! Halos manigas ako sa aking kinatatayuan habang pinapanood ang marahas na pagdukot ng aswang sa sinapupunan ng aking hipag. Nanlaki ang mata ni Mariel. Hindi ako makagalaw dahil mahigpit pa rin ang hawak ni Sanya sa aking leeg. Dinig ko ang sigaw ni Mariel noong mga oras na yon na hiniling kong sana ay nabingi na lang ako. Galit na sumugot si Robin. Buong lakas niyang hinila ang halimaw at walang kahirap-hirap na itinarak ang kahoy na hawak-hawak niya sa kalamnan nito. Kitang-kita ko kung paano niya ibinaon ng higit ang mahabang kahoy sa dumaing at umuungol na halimaw. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagbagsak din ng dugoang si Mariel na hawak-hawak ang kanyang tiyan. Kusang nalaglag ang luha sa mga mata ko, ngunit hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang panginginig at galit, ngunit wala akong lakas para lumaban. Yung baby natin, mahal! Yung anak natin! Sa oras na makawala ako dito, sisiguruhin kong papatayin ko kayong lahat! Mga hayop kayo! Mga demonyo! Alice, pakalmahin mo ang kapatid mo. Sa oras na kainin siya ng galit ay hindi na siya makakapag-isip ng tama. Nararapat lang sa kanila ang maramdaman ng galit ng isang amang nawala ng anak. Dahil demonyo kayo! Pakawalan mo ko! Anak ko! Robin, hindi ito pwede!
Mas naging marahas at puno ng galit ang bawat galaw ni Robin. Naramdaman ko na lang na tuluyan na akong napakawalan ng halimaw na may hawak sa akin. At ngayon ay kaharap na si Robin. Mariin ang paghawak niya sa kahoy bago niya yun winasiwas. Ako man ay muling umatake. Unti-unti kong pinagalaw ang lupa na tuluyang lumamon sa mga alipin ni Ate Sanya na balak pigilan ang ginagawa ni Robin. Nagsimulang gumalaw ang malalaking ugat ng puno na nakapaligid sa amin. Hinuli ng mga ito ang mga aswang na hindi pa nasilo ng lupa. Muling nagliwanag ang hawak kong hiyas. Sa isang iglap ay mariin ko ng hawak ang leeg ni Ate Sanya. Gamit ang lakas ng mutya ay naihagis ko ang kanyang katawan. Unti-unti ay bumalik ang katawan niya sa dati nitong anyo. Nang hihina man ay bakas pa rin ang galit sa mga mata niya. Sinikap niyang tumayo kahit na hindi na kaya ng namamaga niya pa rin mga paa. Kasalanan mo to. Sana ay tapos na ako sa aking misyon kung hindi ka nakialam. Hanggang kailan ka magiging bulag, Ate Sanya? Walang mabubuhay na patay dahil hindi naman nila gagawin na napagkasunduan nyo. Ginagamit ka lang nila, kaya huminto ka na. Huwag mo akong pakialaman. Gagawin ko ang bagay na gusto ko at wala kang magagawa ron. Gusto mong ginagawa mo? Kagustuhan mong pumatay, ganun ba ang gusto mong iparating? Kagustuhan mong patayin ako? Oo, kagustuhan ko ang lahat ng ito. Magkaibigan tayo, Ate Sanya, hindi ba? Ikaw lang ang nag-iisip ng bagay na yan. Kailanman, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga mahihinang nilalang. Hindi ka na dapat nakikipag-usap sa mga katulad niya, ate! Robin, tama na! Papatayin ko siya. Kulang pa ang buhay niya sa kinuha niyang anak sa akin. Kitang-kita ko kung paano niya itinarak ang tulis ng hawak niyang kahoy sa dibdib ni Ate Sanya na naging dahilan ng pag-alpas ng dugo sa bibig ni ate. Kusang nanlambot ang aking tuhod habang unti-unting bumabagsak ang katawan ng tinuhog kong kaibigan. Kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata ay ang pagtulo ng aking mga luha. Salamat naman at patay na rin siya, mahal. Mahal, kumapit ka. Dadalhin kita sa ospital. Teka, pigilan mo si Alice. Ipagamot mo siya kay Lolo Emilio. Bakit? Anong nangyari? Hindi siya pwede makuha ng itim na duwende. Ipagamot mo siya, ha? Ate, ano sinasabi ni Mariel? Totoo ba yun? Hindi na mahalagang bagay na yon. Dalhin mo na si Mariel sa ospital. Iligtas mo siya. Hindi maaari, no? Kailangan mapigilan si Alice, Robin. Lolo Emilio. May alam akong paraan para hindi ka makuha. Samahan mo sila, Robin. Sige na. Siguruhin mong hindi makukuha si Alice. Kailangan lang natin ng matinding alay. Pagkain, kahit ano na magpapakita ng ating pasasalamat. Imposible ang sinasabi mo. Buo ang loob niyang kunin ako, Lolo. Wala na tayong magagawa. Ate, nangako ka hindi ba? Sabi mo hindi mo kami iiwan, di ba? Gusto ko lang na maprotektahan ang pamilyang binubuo mo, Robin. Pero kasama ka sa pamilyang yun, te. Alam kong may iba pang paraan. Sige na, magmadali ka na, Robin. Nawawala na ng dugo ang asawa mo. Kailangan na niyang madala sa ospital. Sige na. Kaya ko pa naman, Alice eh. Huwag nang matigas ang ulo niyo. Sige na. Lumipas ang mga araw na dala-dala ko pa rin ang bigat ng pagkamatay ni Ate Sanya. Siya ang nag-iisa kong kaibigan na maituturing, kaya mabigat sa akin ang nangyari. Ilang araw na rin ang lumipas nang pumunta kami ni Lolo Emilio sa kakahuyan kung nasaan ang punso. Gaya ng kanyang sinabi ay nag-alay kami ng isang buong manok, pati mga baboy ay inalay namin. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagpayag. May hawak si Robin ng mga prutas at gulay na kanyang pinamili sa bayan. Biglang umihip ang malakas na hangin, kasabay ng pagkalat ng amoy ng lupa sa paligid. Biglang lumitaw ang maliit na nilalang na hindi makapaniwala na muli kaming dumalaw sa kanya. Bakit pa kayo nagbalik? Nais ko lang magpasalamat dahil ibinigay mo ang pagkakataon na makasama ko pa ang aking kapatid. Hindi ko sana papayagan, ngunit ako ay nagalak sa aking nasaksihang pagmamahal sa pagitan ninyong magkapatid. Hindi ko akalain na makakakita ako ng pagmamahal sa mga tao. Gusto ko rin po magpasalamat sa tulong na ibibigay ninyo. Hindi pa rin yun naging sapat para iligtas ang batang nasa sinapupunan mo.
Ngunit sapat na po para maayos ang pagsasama ng aming pamilya. Masyado kayong mababait. Mabubuti para sa mga tao. Napatunayan ko na ba sa'yo na hindi lahat ng tao masama? Tinatanggap ko ang aking kamalian. Nais kong humingi ng tawad sa aking inasta. Ang pagbabago ng pananaw ng duwende ay isang malaking senyales na may bago pang pag-asa. Na sa gitna ng kasamaan at paniniwala ay may pag-asa pa ring malinis ang tingin ng isang nilalang kung tayo ay magiging mabuti sa isa't isa. Walang nilalang na sadyang masama. Sadyang may mga bagay lang na nagtutulak sa kanila upang gawin ang mga bagay na hindi dapat. At yun ang kanilang naging intindihin bilang tao at kapwa. Ilang linggo matapos ang kaganapan, kumalat ang balita sa aming baryo na natagpo ang patay si Ate Sanya sa gubat. Hindi na kami nagsalita tungkol doon kasi matapos siyang mapatay, biglang may dumating na mga aswang at tinangay ang mga bangkay ng mga kasama nila. Kasama na doon si Ate Sanya. Kaya mula noon, palagi kaming may mga panlaban sa mga aswang bilang paghahanda kung sakaling may maghiganti. Pero napakalaki ng pasasalamat ko dahil wala nang bumalik. Naisip kong baka dahil yun sa hiyas na tuluyan ang ipinagkaloob sa akin ng duwende. Muli, maraming salamat sa inyo hukom, Your Honors, sa pakikinig sa aking kwento.